Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na hindi lahat ng kumikinang ay ginto? May mga pagkakataong sa likod ng pinakamagagarang ilaw at pinakamatatamis na ngiti, doon nagtatago ang pinakamalalim na dilim at pinakamasasakit na lihim. Ngayong gabi, samahan ninyo akong tuklasin kung paano ang isang gabing binalot sa pangarap at pag-asa ay biglang magiging isang gabi ng mga basag na bituin. Ang mga ilaw sa loob ng Grand Ballroom ng Palacio de las Estrellas ay parang libu-libong bituin na nahulog mula sa langit. Kumikinang ang mga ito sa mga mamahaling alahas at kasuotan ng mga pinakamayayamang tao sa buong bansa. Ang mahinang tunog ng orkestra ay humahalo sa halakhakan at bulungan ng mga panauhin. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Liwayway Alcantara, ang larawan ng perpektong asawa ng isang milyonaryo. Isang matamis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanang kamay niya ay marahang nakapatong sa kanyang sinapupunan, kung saan naroon ang kanyang 7 buwang dinadalang anghel. Naramdaman niya ang marahang pagsipa nito, isang paalala ng sikretong kaligayahan sa gitna ng isang magandang kasinungalingan. Isang napakagandang gabi, hindi ba, mahal ko? Bulong ng kanyang asawang si Silas Montenegro habang inaakbayan siya. Sa harap ng mga kamera, ang kilos ni Silas ay tila pagpapakita ng pagmamahal at pagprotekta. Ngunit para kay Liwayway, ang bigat ng braso nito sa kanyang balikat ay parang isang bakal na rehas. Naramdaman niya ang bahagyang paghigpit ng hawak nito. Ngumiti ka, Liway. Ang buong mundo ay nakatingin sa atin. Utos ni Silas sa isang boses na siya lang ang makakarinig. Malamig, mapanganib. Sinunod ni Liwayway ang utos. Ngumiti siya ng mas matamis sa mga kamerang kumukuha ng kanilang larawan. Bawat pag-flash ng ilaw ay parang isang kislap ng kidlat na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang aktres sa isang entabladong binuo ng kanyang asawa. Maya-maya pa, tinawag na ang kanyang pangalan para sa isang maikling talumpati. Ito ang sandaling hinihintay niya. Ito ang kanyang pagkakataon na maging higit pa sa asawa ni Silas Montenegro. Habang naglalakad siya papunta sa entablado, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik. Mula sa entablado, natanaw niya ang kanyang ama, si Lacan Alcantara, na nakaupo sa isang VIP table. Seryoso ang mukha nito, gaya ng dati, ngunit nakita niya ang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi nito, isang pambihirang pag-apruba. Huminga ng malalim si Liwayway at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad habang tinatalakay niya ang kahalagahan ng pagtulong sa mga batang nangangailangan, ang layunin ng charity gala na iyon, at pagkatapos, inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamalaking anunsyo ng gabi. At bilang pagpapatuloy sa legacy ng aking yumaong ina, sabi niya, ang kanyang boses ay naglalaman ng bagong lakas. Ikinagagalak kong ipaalam sa inyong lahat na ang Alcantara Family Trust ay magbibigay ng donasyon na 100 milyong piso sa pundasyong ito. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tumayo ang mga tao, nagbibigay pugay sa kanyang kabutihang loob. Sa isang sandali, naramdaman ni Liwayway ang purong kaligayahan. Ito ang kanyang desisyon. Hindi niya ito ipinaalam kay Silas. Ito ay para sa kanyang ina, para sa kanyang sarili. Nakangiti siyang bumaba ng entablado, sinalubong ng mga pagbati. Ngunit ang lahat ng yon ay naglaho nang makita niya ang mukha ni Silas. Ang nangiti nito ay nanigas. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang malamig na apoy na alam niya. Halika, sabi ni Silas. Mahigpit na hinawakan ang kanyang braso at kinaladkad siya palayo sa mga tao, papunta sa isang mas tahimik na sulok malapit sa balkonahe. Silas, nasasaktan ako. Daing ni Liwayway.
Sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Singal ni Silas. Ang bawat salita ay parang lason. 100,000,000. Nang hindi ko nalalaman, nais mo bang ipahiya ako sa harap ng lahat? Hindi, Silas. Pera iyon ng aking ina. Para sa isang mabuting layunin. Sagot ni Liwayway, sa unang pagkakataon ay hindi nagpakita ng takot. Ang tagumpay ng kanyang anunsyo ay nagbigay sa kanya ng panandaliang tapang. Wala kang karapatan dito. Ang mga salitang iyon ang sumira sa lahat. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Nakita ni Liwayway ang pagtaas ng kamay ni Silas. Narinig niya ang isang malutong na tunog na pumunit sa hangin, mas malakas pa kaysa sa musika ng orkestra. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang pisngi na kumalat sa buo niyang mukha. Napaatras siya, nawalan ng balanse. Natapakan niya ang laylayan ng kanyang gown. Ang maririnig na tunog ay ang pagbasag ng kristal na kopita ng alak na hawak niya nang ito ay bumagsak sa marmol na sahig. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang nagmula sa mga panauhin. Ang musika ay biglang huminto. Ang buong ballroom ay natahimik bago sumabog sa mga gulat na bulungan. Naluhod si Liwayway sa sahig. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa matinding takot na biglang bumalot sa kanya. Agad niyang niyakap ang kanyang tiyan. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro na lamang sa pagprotekta sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ang baby ko, hikbi niya. Nag-angat siya ng tingin. Ang paligid niya ay isang malabong panaginip. Ang mga mukha ng mga tao ay puno ng awa at pagkaiskandalo. Ang mga ilaw ng kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ginagawang isang permanenteng bangungot ang kanyang kahihiyan. Ngunit ang huling imahe na nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang mukha ni Silas. Hindi ito mukha ng pagsisisi. Ito ay mukha ng purong galit. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Liwayway. Mambik-saysay ay ang amoy. Amoy ng antiseptic at sterile na kalinisan. Isang amoy na kinasusuklaman niya. Pagkatapos ay ang mahinang, ritmikong tunog ng isang makina sa tabi niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Ang kisame, ang mga pader, ang kumot na nakabalot sa kanya. Isang pribadong silid sa isang mamahaling ospital. At pagkatapos, bumalik ang lahat. Ang flash ng mga kamera, ang basag na salamin, ang sakit sa kanyang pisngi. Ang nakakatakot na mukha ni Silas, ang baby ko. Napabalikwas siya ng bangon. Ang kanyang mga kamay ay agad na napahawak sa kanyang sinapupunan sa sobrang gulat. Ang pag-aalala ay isang matalim na kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa alaala ng sampal. Kalma lang po, Ginang Montenegro. Ligtas po ang sanggol. Isang mahinahong boses ang nagsalita. Isang doktora na may mabait na ngiti ang lumapit sa kanya. Malakas ang heartbeat niya. Kailangan niyo lang magpahinga. Ang pangalang Ginang Montenegro ay parang sampal na umulit sa kanyang pandinig. Dati, iyon ang pangalang buong pagmamalaki niyang dala. Ngayon, gusto niya itong hubarin na parang isang maruming damit. Humiga siyang muli. Gumaan ang pakiramdam, ngunit ang kaluluwa ay mabigat pa rin. Noon niya lamang napansin ang tahimik na figura sa sulok ng silid. Ang kanyang ama, si Lacan Alcantara. Nakatayo ito roon. Perpekto ang pagkakasunod ng kanyang mamahaling suit. Tila hindi nababagay sa loob ng isang silid ng ospital. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na bato, walang emosyon. Ngunit alam ni Liwayway, sa paraan ng pagkakatiim ng kanyang panga, sa paraan ng pagkuyom ng kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran, na sa ilalim ng kalmadong anyo na iyon ay isang sumasabog na bulkan ng galit.
Hindi ito nagsalita. Naglakad lamang ito palapit at iniabot sa kanya ang isang tablet. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway nang kunin niya ito. Ang screen ay nagpapakita ng mga naglalakihang headline mula sa iba't ibang news websites. Milyonaryong asawa sinaktan sa isang charity gala. Ang madilim na sikreto ni Silas Montenegro na bunyag. At ang pinakamasakit sa lahat, isang headline na may kasamang litrato niya noong gabi. Isang larawang kuha bago ang insidente kung saan siya ay nakangiti at sa ilalim nito ay ang mga salitang naglantad sa lahat. Biktimang si Isabella Carter, kinumpirmang si Liwayway Alcantara, ang nag-iisang tagapagmana ng Imperyong Alcantara. Bumagsak ang tablet sa kanyang kandungan. Ang sikretong iningatan niya ng matagal para lamang magkaroon ng sarili niyang buhay, malayo sa anino ng kanyang ama, ay nawasak sa isang gabi. Ngayon, ang kanyang personal na impyerno ay naging pambansang palabas. Sinabi ko na sa'yo, basag ni Lacan sa katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi galit. Ito ay mas malala. Ito ay malamig at puno ng bigat. Sinabi ko sa'yo na ang lalaking iyon ay isang ahas. Biglang bumalik sa alaala ni Liwayway ang isang pag-uusap nila sa opisina ng kanyang ama, 2 taon na ang nakalipas bago ang kanyang kasal. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto anak, sabi noon ni Lacan habang tinitingnan ang business portfolio ni Silas. Mayroong mali sa lalaking ito, nararamdaman ko. Ngunit siya, sa kanyang pagiging bulag sa pag-ibig, ay ipinagtanggol si Silas. Mahal ko siya, Papa, at mahal niya ako. Hindi mo lang siya binibigyan ng pagkakataon. Ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabalik upang multuhin siya. Bawat isa ay isang patak ng lason. Pababagsakin ko siya. Pagpapatuloy ni Lacan, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang determinasyon na nakapagpakilabot kay Liwayway. Dudurugin ko siya hanggang sa wala nang matira sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita ni Liwayway ang tunay na galit ng kanyang ama. Hindi ito ang galit ng isang magulang na nag-aalala. Ito ay ang galit ng isang hari na ang kaharian at prinsesa ay nilapastangan. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Liwayway sa bedside table. Pangalan ni Silas. Sunod-sunod na tawag at text messages ang pumasok. Mahal ko, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Kausapin mo ako. Pakiusap. Bago pa man niya ito maabot, kinuha ito ni Lacan. Sa ilang pindot lang, ibinalik nito ang telepono sa kanya. Wala ka nang maririnig mula sa kanya. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Isang babaeng matangkad at may matalas na tingin, nakasuot ng isang formal na business attire, ang pumasok. Nagtataglay siya ng isang aura ng katalinuhan at kumpiyansa. Liwayway, siya si Attorney Diwa Solana, sabi ni Lacan. Ang pinakamahusay sa bansa. Siya na ang bahala sa lahat. Ngumiti si Attorney Solana kay Liwayway. Isang ngiting may halong simpatiya, ngunit puno ng profesionalismo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Liwayway, isang nurse ang pumasok na may dalang isang napakalaking flower arrangement. Daan-daang puting rosas, ang kanyang paborito. Napakunot ang noo ni Liwayway. Paano nalaman ni Silas kung saang ospital siya dinala? May isang maliit na card na nakaipit sa mga bulaklak. Umaasa ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso na ito ay isang tunay na sulat ng pagsisisi. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang sulat kamay ay pamilyar, ngunit ang mga salita ay hindi. Hindi ito isang paghingi ng tawad. Ito ay isang babala. Alam mo kung anong mangyayari kapag kinalaban mo ako. Isipin mo ang anak natin. Nabitawan ni Liwayway ang card na para siyang napaso. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Nawala ang lahat ng tapang na nagsisimula pa lamang mabuo sa kanyang dibdib at napalitan ito ng isang pamilyar. Nakakaparalisang damdamin. Takot. Lumipas ang ilang araw. Nakalabas na si Liwayway mula sa ospital at ngayon,
ay nasa loob ng mansyon ng kanyang ama, isang marangyang kulungan na nagbibigay sa kanya ng kaligtasan, ngunit patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang basag na buhay. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng mga alaala ng kanyang kabataan. Isang panahong ang pinakamabigat niyang problema ay ang pagpili ng isusuot na damit. Ngayon, ang bigat ng buong mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang babala ni Silas ay isang malamig na anino na bumubuntot sa bawat paghinga niya. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang marahang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan, ang takot ay napapalitan ng isang bagong damdamin, determinasyon. Hindi na ito para sa kanya. Ito ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa malawak na library ng mansyon, kaharap niya si Attorney Diwa Solana. Nakakalat sa mesang gawa sa mahogany ang mga dokumento at litrato. Si Diwa ay may hawak na panulat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Liwayway. Mga matang hindi mapanghusga, ngunit matalas at naghahanap ng katotohanan. Liwayway, mahinahon na simula ni Diwa. Para mapanalo natin ito, kailangan kong malaman ang lahat. Hindi lang ang nangyari sa party. Kailangan kong malaman ang mga yan nangyari sa likod ng mga nakasarang pinto. Napayuko si Liwayway. Ang pag-alala ay parang pagbubukas ng mga sugat na pilit niyang tinakpan. Wala nang iba. Mahina niyang sabi. Isang kasinungalingang matagal na niyang kinumbinsi sa sarili. Hindi nagsalita si Diwa. Hinintay lang niya. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang tanong. Huminga ng malalim si Liwayway. Naalala niya ang mga pagkakataong bigla na lang magagalit si Silas dahil sa maliliit na bagay. Ang mga pasa sa kanyang braso na tinatago niya sa ilalim ng mahahabang manggas. Ang mga salitang masasakit na ibinabato sa kanya kapag silang dalawa lang. May mga pagkakataon, nanginginig niyang pag-amin. Mga pagtulak. Mahigpit na paghawak. Minsan, nung nalaglag ko ang telepono niya, sinabunutan niya ako. Ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Pero lagi siyang humihingi ng tawad pagkatapos. Sinasabi niyang stress lang sa trabaho. At ako, naniniwala ako sa kanya. Tumango si Diwa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng simpatiya, ngunit ang kanyang tono ay nanatiling profesional. Salamat sa pagiging matapat, Liwayway. Bawat detalye ay mahalaga. Maya-maya, pumasok si Lacan Alcantara. Ipinakita ni Diwa sa kanya ang isa pang tumpok ng mga dokumento, mga kontrata at financial statements. Ginoong Alcantara, may mas malaki pa tayong problema bukod sa physical abuse. Sabi ni Diwa, itinuturo ang ilang mga naka-highlight na seksyon. Sa nakalipas na taon, maraming kontrata ang pinapirmahan ni Silas kay Liwayway. Mga kontratang nagbibigay sa kanya ng kontrol sa ilang offshore investments na nakapangalan sa iyong anak. Sa unang tingin, mukhang legal. Pero sa mas malalim na pagsusuri, ito ay isang napakatalinong paraan para magamit ang pangalan at reputasyon ni Liwayway para sa mga transaksyong kahina-hinala. Tumingin si Lacan. Sa mga papeles, ang kanyang mukha ay lalong dumilim. Ang demonyo, mariin niyang sabi. Ginamit niya ang tiwala ng anak ko. Kinagabihan, ang simula ng digmaan ay opisyal na sumabog. Hindi sa korte, kundi sa telebisyon. Nakatipon ang pamilya Alcantara sa kanilang home theater nang iere ang isang eksklusibong panayam kay Silas Montenegro sa isang sikat na primetime talk show. Napanood nila ng buong sindak. Doon sa screen umupo si Silas. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Isang pekeng luha ang pumatak mula sa kanyang mata habang ikinukwento niya ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Mahal na mahal ko ang aking asawa, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Pero nahihirapan siya ngayon. Ang pagbubuntis ay nagdulot ng matinding
Emotional imbalance. Hindi niya sinasadya ang mga sinasabi niya. Nananawagan ako sa lahat. Bigyan ninyo kami ng privacy para ayusin ito bilang isang pamilya. Hihintayin ko siya. Gaano man katagal. Halos mabasag ni Lakan ang basong hawak niya. Walang hiya. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa tapos. Inilabas ng kampo ni Silas ang mga pribadong larawan, mga masasayang sandali nila, niliwayway, mga kuhang nagpapakita ng isang perpektong mag-asawa. Ang mga larawang iyon, na minsan ay pinagkukunan niya ng kaligayahan, ay ngayon ginagamit na sandata laban sa kanya. Pagkatapos ng panayam, hindi na nakayanan ni Liwayway. Mabilis siyang tumakbo papasok sa kanyang silid at nilak ang pinto. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa kabila ng babala ng kanyang ama, binuksan niya ang social media. Ang nakita niya ay isang bangungot. Ang publiko ay nahati. Ngunit marami ang naniwala sa palabas ni Silas. Ang comment section ay puno ng masasakit na salita. Kawawang Silas, mukha namang mabait. Baka may postpartum depression talaga. Mga babae talaga. Ang aarte. Tipikal na away mayaman. Mamaya, bati na ulit yan. Ang bawat komento ay isang sampal. Pinagdududahan na siya ng mundo. Pinagdududahan na niya maging ang kanyang sarili. Paano kung tama sila? Paano kung nababaliw na nga siya? Ang determinasyong binuo niya ay unti-unting gumuho, napalitan ng nakalalasong pagdududa. Habang siya ay umiiyak sa gitna ng kanyang silid, tumunog ang telepono ni Attorney Diwa sa ibaba. Isang tawag mula sa isang international number. Sumagot si Diwa. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikinig, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumakbo papunta sa library kung nasaan si Lakan. Ginoong Alcantara, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay naglalaman ng matinding pagkaapura. May masamang balita ako. Ang source ko sa Cayman Islands. Kinumpirma niya. Isang offshore bank account na nakapangalan kay Liwayway Alcantara. Mayroong 10 milyong dolyar na na-withdraw mula rito. Isang oras lang ang nakalipas. 11:00 na ng gabi. Ngunit ang mga ilaw sa opisina ng Solana and Associates ay maliwanag pa rin. Para kay Diwa Solana, ang gabi ay hindi para sa pamamahinga. Ito ay para sa paghahanap ng mga katotohanang nagtatago sa dilim. Sa harap niya ay isang pader na gawa sa salamin kung saan nakasulat ang isang komplikadong diagram ng mga pangalan ng kumpanya, numero ng account, at mga linyang nagdudugtong sa mga ito na parang isang higanting sapot ng gagamba. Sa gitna ng lahat ng ito, nakasulat sa pulang marker ang isang pangalan. Silas Montenegro, Attorney. Ito na po ang mga dokumento mula sa aming contact sa Panama. Sabi ng isang batang associate, ipinatong ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. Salamat, Anton. Sagot ni Diwa, hindi inaalis ang tingin sa diagram. May nakita ka bang pattern? Opo, Attorney. Pare-pareho po. Isang shell corporation ang itinatayo. Pinapangalanan sa isang taong may malinis na record. Gagamitin ang pangalan niya para sa isang malaking investment at kapag pumasok na ang pera, mabilis itong ililipat sa isa pang account bago tuluyang buwagin ang korporasyon. Walang bakas, malinis. Kinuha ni Diwa ang isang dokumento. Ito ang papeles ng isa sa mga kumpanyang nakapangalan kay Liwayway. Ang pirma sa ibaba ay malinaw na pirma ng kanyang kliyente. Ngunit alam ni Diwa na hindi alam ni Liwayway ang tunay na nilalaman ng kanyang pinipirmahan. Hindi lang ito pandaraya, bulong ni Diwa sa sarili. Ito ay sining ng panloloko. Ang ginagawa ni Silas ay hindi basta-basta pagnanakaw. Gumagawa siya ng isang web, isang network ng mga kasinungalingan na napakahirap kalasin. At si Liwayway. Si Liwayway ang kanyang naging perpektong pain. Isang pangalang Alcantara na nagbukas ng lahat ng pinto at isang asawang sobrang nagtitiwala para magtanong pa.
"Anton, iwanan mo muna ako," sabi niya. Nang mag-isa na siya, umupo siya sa kanyang computer. Hindi na pera ang hinahanap niya ngayon. Hinahanap niya ang mga kaluluwang posibleng nasira na ni Silas noon pa man. Nag-type siya sa search bar, Silas Montenegro Engagement. Silas Montenegro Past Relationships. Lumabas ang maraming artikulo tungkol sa kasal nila ni Liwayway. Mga larawan ng isang masayang mag-asawa, isang perpektong kasinungalingan. Nag-scroll pa siya, pabalik sa mga nakaraang taon, hanggang sa may nahagip ang kanyang mata. Isang maikling article mula sa Society Pages, 7 taon na ang nakalipas. Ang headline, Real Estate Scion Silas Montenegro, Engaged to Heiress Elara Sandoval. Elara Sandoval, isang pangalang pamilyar sa mga lumang alta sosyedad, ngunit ngayon ay tila naglaho na. Mabilis na nag-type si Diwa, Elara Sandoval News. Ang sumunod na lumabas ay isang maliit na news brief mula sa isang tabloid. 6 na buwan matapos ang anunsyo ng engagement. Socialite heiress Elara Sandoval, naka-confine sa ospital matapos ang accidental fall. Ang detalye ay kulang, nahulog daw sa hagdanan. Minor injuries. Pagkatapos noon, wala na. Walang kasal na naganap, walang anunsyo ng hiwalayan. Si Elara Sandoval ay simpleng naglaho. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Diwa. Pagkahulog sa hagdanan, isang aksidente o isang pattern. Kinabukasan, ipinakita niya ang lahat ng kanyang natuklasan, kinaliwayway at lakan sa library ng mansyon. "Ginamit niya ako," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong habang tinitingnan ang mga bank statement na hindi niya kailanman nakita. Ang pagdududa sa sarili na naramdaman niya noong nakaraang gabi ay napalitan ng isang nakakasuklam na kaliwanagan. Hindi siya baliw. Siya ay biktima ng isang napakahabang panloloko. "At hindi lang ikaw," sabi ni Diwa, inilapag sa mesa ang nakaprint na article tungkol kay Elara Sandoval. Tiningnan ni Lakan ang litrato. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. "Nasaan ang babaeng ito ngayon?" tanong niya. "Iyon ang sinusubukan kong alamin," sagot ni Diwa. Ang pamilya niya ay matagal nang nanirahan sa Europa matapos ang aksidente. Lahat ng records niya ay tila sinadyang ilibing. Sa sumunod na 2 araw, ginamit ni Diwa ang lahat ng kanyang koneksyon. Gamit ang isang pribadong investigador, nakuha niya ang isang numero ng telepono, isang lumang landline na nakarehistro sa isang malayong probinsya sa ilalim ng ibang pangalan. Huminga siya ng malalim bago i-dial ang numero. Nagring ito ng ilang beses. Akala niya ay walang sasagot. "Hello?" Isang boses ng babae, mahina at nag-aalinlangan. "Magandang araw po," simula ni Diwa. "Hinahanap ko po sana si Elara Sandoval." Isang sandali nang nakabibinging katahimikan. "Sino to?" tanong ng boses. Ngayon ay may bahid na ng takot. "Ako si Attorney Diwa Solana. May ilang bagay lang po sana akong gustong itanong. Tungkol kay Silas Montenegro." Click! Binabaan siya ng telepono. Kinutuban si Diwa. Sinubukan niyang tawagan muli, ngunit hindi na ito sinasagot. Alam niyang tama ang kanyang hinala. Ang babaeng yon ay takot. At alam niya kung sino ang kinatatakutan nito. Kinagabihan, habang nag-aayos na siya para umuwi, may iniabot na isang maliit na brown box ang guard sa lobby ng kanyang opisina. "Pinabibigay lang po, attorney. Walang pangalan ng nagpadala." Dala ang pag-aalinlangan, binuksan niya ito sa loob ng kanyang opisina. Ang laman ay isang simpleng burner phone, bago at hindi pa nagagamit. Habang tinititigan niya ito, bigla itong nag-vibrate at umilaw. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nanginginig ang kamay ni Diwa nang sagutin niya ito. "Hello?" Sa kabilang linya, narinig niya ang isang nanginginig na paghinga. Ito ang parehong boses mula sa telepono kanina. "Sa sino ka ba talaga?" tanong ng babae.
Ang bawat salita ay puno ng takot. Bakit mo ako hinahanap? Gusto ko lang pong tumulong, sagot ni Diwa. Sinusubukang maging kalmado. Ang kliyente ko, wag mo na akong hanapin. Putol ng babae. Ang kanyang boses ay halos isang hikbi na. Parang awa mo na. Papatayin niya tayong dalawa. Ang digmaang isinampa ng kanyang ama ay hindi lamang nangyayari sa korte. Ito ay isang digmaan sa bawat pahayayagan, sa bawat news program, sa bawat sulok ng social media. At sa digmaang ito, pakiramdam ni Liwayway ay siya ang pinakamalaking talunan. Ang PR team ni Silas ay walang awa. Araw-araw, may bagong kwentong lumalabas. Mga source na nagsasabing si Liwayway ay emosyonal na hindi matatag. Mga litratong kuha sa malayo na nagpapakita sa kanyang pag-iyak na may caption na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging marupok. Ginagamit nila ang kanyang sakit laban sa kanya. Ipinipinta siya bilang isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan ang sariling isip. Isang hapon, habang nag-iisa sa kanyang silid, binuksan ni Liwayway ang isang sikat na gossip blog. At doon, nakita niya ito. Isang serye ng mga pribadong larawan nila ni Silas. Mga larawan mula sa kanilang honeymoon sa Maldives. Sa isa, masaya siyang tumatawa habang karga siya ni Silas. Sa isa pa, magkayakap sila habang pinapanood ang paglubog ng araw, mga sandaling inakala niyang sagrado. Ngunit ang caption sa ilalim ay puno ng lason. Sulyap sa masasayang araw. Isang paalala kung gaano kamahal ni Silas Montenegro ang kanyang asawa. Bago pa man maging komplikado ang lahat dahil sa kanyang kalagayan. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib, malakas at puno ng sakit. Ang mga masasayang alaalang iyon ay dinungisan, ginawang sandata para sirain siya. Para siyang hinuhubaran sa harap ng buong mundo. Ang kanyang pagmamahal at kaligayahan ay ginawang isang sirko para pagtawanan ng lahat. Gumuho ang lahat ng natitirang lakas sa kanya. Desperasyon. Iyon ang tanging nararamdaman niya. Isang malalim, madilim na balon na walang katapusan. Napapasubsob siya sa kanyang mga unan at umiyak ng umiyak, hindi para sa kahihiyan, kundi para sa babae sa mga litrato. Ang babaeng puno ng pag-asa at pagmamahal na hindi alam na ang lalaking kayakap niya ay ang mismong wawasak sa kanya. Kinagabihan, hindi siya bumaba para sa hapunan. Nakahiga lang siya sa kama, nakatitig sa kisame. Ang kanyang telepono ay umilaw. Isang email notification. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-udyok sa kanya na tingnan. Ang email ay mula sa isang address na tila gawa-gawa. Ang subject, isang katotohanang kailangan mong malaman. Dala ng pag-aalinlangan, binuksan niya ito. Walang pagbati, walang pangalan. Isang maikling mensahe lamang na nakasulat sa simpleng Tagalog. Alam ko ang tunay na Silas. Alam ko ang mga ginagawa niya sa likod ng kanyang mga ngiti. Alam kong natatakot ka. Pero mas marami siyang kinatatakutan kaysa sayo. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. May ebidensya ako na makakatulong sayo. Ngunit hindi ko ito maibibigay sa iyong ama o sa iyong abogada. Kailangan tayong magkita. Ikaw lang. Kung handa ka nang malaman ang buong katotohanan, pumunta ka sa lumang simbahan ng Santa Clara sa kabilang bayan. Bukas, 3:00 ng hapon. Pumasok ka sa Adoration Chapel. Magsuot ka ng pulang scarf. Hihintayin kita. Ito ang nag-iisa kong mensahe. Napatayo si Liwayway. Ang kanyang puso ay kumakarera. Isang patibong, malamang, isang desperadong taktika ni Silas para lituhin siya? Posible.
Ngunit may isang detalye sa email na hindi alam ng publiko, ang petsang Pro-818, August 18. Iyon ang kaarawan ng yumaong ama ni Silas. Isang detalyeng tanging isang taong napakalapit sa pamilya Montenegro ang makakaalam. Naglakad-lakad siya sa kanyang silid. Ang isip ay nag-aalab sa pag-iisip. Kung sasabihin niya ito kay Diwa o sa kanyang ama, tiyak na pagbabawalan siya. Sasabihin nilang ito ay masyadong mapanganib. At tama sila. Pero paano kung totoo ito? Paano kung ito na ang pag-asang hinihintay niya? Isang piraso ng katotohanan sa isang karagatan ng kasinungalingan. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Ang mga mata ay namumugto. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang kislap, isang apoy na hindi pa tuluyang namamatay. Ang apoy ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Gumawa siya ng desisyon, isang desisyon na siya lang ang makakagawa. Kinabukasan, gumawa siya ng dahilan na kailangan niyang pumunta sa isang prenatal check-up ng mag-isa para makalanghap ng hangin. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng kanyang ama, pumayag ito. Basta't ang kanyang personal na driver at bodyguard ang maghahatid sa kanya. Sa daan, inutusan niya ang driver na huminto sa isang maliit na tindahan. Bumili siya ng isang pulang scarf. Pagkatapos, sinabi niya ang kanyang tunay na destinasyon. Pero ma'am, iba po ito sa utos ng papa niyo, sabi ng driver. Manong, parang awa mo na. Pakiusap ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Maghintay ka lang sa labas. Sandali lang ako. Ang lumang simbahan ng Sta Clara ay tahimik at halos walang tao. Ang amoy ng mga lumang kahoy at natuyong kandila ay sumalubong sa kanya. Ipinulupot niya ang pulang scarf sa kanyang leeg. Ang bawat hakbang niya papasok sa Adoration Chapel ay mabigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ang chapel ay maliit at madilim. Tanging ang liwanag mula sa isang stained glass window ang nagbibigay ilaw. May isang taong nakaluhod sa harap ng altar, nakatalikod sa kanya. Isang babae, nakasuot ng belo. Dahan-dahang tumayo ang babae at humarap sa kanya. Napaatras si Liwayway. Ang kanyang hininga ay tila ninakaw. Pakiramdam niya ay guguho ang kanyang mga tuhod. Ang babaeng nakatayo sa harap niya, ang kanyang lihim na kakampi, ang taong nag-alok sa kanya ng pag-asa, ay si Amara Montenegro, ang ina ni Silas. Nakatayo si Amara Montenegro sa harap ni Liwayway, isang multo mula sa isang buhay na pilit niyang tinatakasan. Ang mukha ng biyanan niya ay puno ng mga linya ng pag-aalala at kalungkutan, mas malalim kaysa sa mga naaalala niya. Sa ilalim ng belo, nakita ni Liwayway ang takot sa mga mata nito, isang takot na pamilyar, isang takot na minsan ay araw-araw niyang nakikita sa sarili niyang refleksyon. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa bibig ni Liwayway. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng pagkalito. Bakit ninyo ito ginagawa? Hindi agad sumagot si Amara. Igininiya niya si Liwayway sa isang lumang upuan sa pinakasulok ng chapel, malayo sa bintana, malayo sa sino mang maaaring makakita. Umupo sila. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga hindi masabing salita. Dahil pagod na akong maging duwag, mahinang sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig. At dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo, itinaas ni Amara ang manggas ng kanyang damit. Sa kanyang braso, may mga kupas na peklat, mga anino ng mga lumang pasa na hindi na nabura ng panahon. Ang asawa ko, ang ama ni Silas, ay isang halimaw. Pag-amin niya, ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Sa harap ng ibang tao,
Siya ay isang respetadong negosyante, pero sa loob ng aming bahay, siya ang hari ng isang kahariang binuo sa takot. Ang mga sigaw niya, ang mga suntok niya, iyon ang musikang kinalakihan ni Silas. Isang malamig na katotohanan ang tumama kay Liwayway. Ang Silas na kilala niya, ang Silas na kinatatakutan niya, ay hindi isinilang na isang halimaw. Siya ay nilikha. Akala ko, pagpapatuloy ni Amara, habang isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, na kung mamahalin ko si Silas ng sobra, kung ibibigay ko sa kanya ang lahat, mapuputol ko ang sumpa. Akala ko magiging iba siya, pero nagkamali ako. Ang katahimikan ko, ang pagpapanggap ko na normal ang lahat. Iyon ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na maging katulad ng kanyang ama. Ang pag-amin ni Amara ay hindi isang paghingi ng tawad, kundi isang paglalahad ng isang malagim na katotohanan. Siya ay biktima rin, ngunit ang kanyang kasalanan sa sarili niyang mga mata ay ang kanyang pananahimik. Nang makita kita sa sahig ng gabing iyon, sabi ni Amara, ang kanyang tingin ay napunta sa tiyan ni Liwayway. Nakita ko ang sarili ko. 30 taon na ang nakalipas. At nakita ko ang aking apo na malapit ng isilang sa parehong mundo ng kasinungalingan. Hindi na ako papayag. Hindi na muli. Ano ang magagawa natin? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang pag-asa ay muling nabubuhay. Ang salita ninyo laban sa salita niya. Umiling si Amara. Mula sa kanyang handbag, kinuha niya ang 2 bagay. Ang una ay isang maliit, itim na leather-bound na journal. Mukha itong luma at gamit na. Mula noong namatay ang asawa ko, sinimulan kong isulat ang lahat, paliwanag ni Amara. Ang mga kahina-hinalang transaksyon ni Silas, ang mga pangalan ng mga taong alam kong niloko niya, ang mga petsa at oras ng kanyang mga pagsabog ng galit. Ang lahat ay narito. Ang pangalawang bagay na inilabas niya ay isang maliit na silver na USB flash drive. Si Silas, sabi ni Amara na may pait sa kanyang boses, ay may isang kahinaan. Ang kanyang kayabangan. Gusto niyang ipagmalaki ang kanyang mga tagumpay. Ilang beses, habang lasing, ipinagmayabang niya sa akin kung paano niya napaikot ang mga alkantara, kung paano kanya naging sunod-sunuran. Noong una, hindi ako kumikibo. Pero nitong mga huling buwan, sa tuwing gagawin niya iyon, tinitiyak kong nakabukas ang voice recorder ng telepono ko. Ibinigay niya ang journal at ang USB kay Liwayway. Ang mga kamay ni Liwayway ay nanginginig habang hawak ang mga ito. Ang bigat ng mga bagay na ito ay hindi pisikal. Ito ang bigat ng katotohanan. Ito ang bigat ng pag-asa. Ito ang aking pagtubos, Liwayway, sabi ni Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gawin mo ang hindi ko nagawa. Labanan mo siya. Niyakap ni Liwayway ang kanyang biyenan. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pangunawa at kalungkutan para sa 2 henerasyon ng mga babaeng sinira ng parehong pamilya. Ngunit kailangan mong mag-ingat, babala ni Amara nang maghiwalay sila. Ang anak ko, kapag nakaramdam siya na siya'y nakukulong, nagiging mas mapanganib siya, parang isang mabangis na hayop na nasukol. Hindi niya maaring malaman na nagkita tayo. Hindi niya maaring malaman na ako ang nagbigay nito sa'yo. Mangako ka sa akin. Pangako po, sabi ni Liwayway. Nang tumayo na sila para umalis, isang huling tanong ang namuo sa isip ni Liwayway. Si Elara Sandoval, ano po ang totoong nangyari sa kanya? Ang mukha ni Amara ay nabalot ng sakit. Itinulak siya ni Silas sa hagdanan. Bulong nito. Buntis siya noon at nawala ang bata. Binayaran ng aking asawa ang pamilya Sandoval para manahimik at umalis ng bansa. Iyon ang araw na sinimulan kong isulat ang lahat sa journal na iyan. Napatakip ng bibig si Liwayway, nasusuklam at natatakot.
Ang kasaysayan ay hindi lang umuulit. Ito ay isang bangungot na naghihintay na mangyari muli. Nagmamadali siyang lumabas ng simbahan. Ang journal at USB ay mahigpit na hawak sa loob ng kanyang bag. Ang hangin sa labas ay tila mas malamig. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan kung saan naghihintay ang kanyang driver, may naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na siya ay pinapanood. Lumingon siya. Sa kabilang kalye, may isang itim na kotse na nakaparada. Ang mga bintana nito ay heavily tinted. Imposibleng makita kung sino ang nasa loob. Ngunit nararamdaman niya ito, mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Nang mapansin ng kotse na nakatingin siya, mabilis itong umandar at nawala sa kanto. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Hindi na niya alam kung yun ay guni-guni lang dahil sa takot o kung ang anino ni Silas ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. Ang katahimikan sa loob ng conference room ng opisina ni Attorney Diwa Solana ay nabasag ng isang boses. Isang boses na puno ng kayabangan at kalupitan. Boses ni Silas Montenegro. Akala niya siguro matalino siya. Sabi ng boses mula sa speaker. Ang buong pamilya Alcantara, akala nila kaya nila akong kontrolin. Pero isang pirma lang ng anak nila ang kailangan ko. Isang ngiti, isang yakap, at lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Pinindot ni Diwa ang pause. Ang recording ay tumigil, ngunit ang masasamang salita ay tila nanatili sa hangin. Nakatitig si Liwayway sa speaker, ang kanyang mukha ay maputla. Narinig na niya ang recording ng paulit-ulit, ngunit sa bawat pakikinig, ang sakit ay parang bago. Ito ang boses ng lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. At ito rin ang boses ng demonyong sumira sa kanya. Ito na, sabi ni Diwa. Ang kanyang tono ay seryoso, ngunit may bahid ng tagumpay. This is the smoking gun. Ang journal ay nagpapatunay ng financial motive. Ang recording na ito ay nagpapatunay ng panloloko at masamang intensyon. At ang testimonya mo, Liwayway, ang magbibigay ng puso sa kaso. Sapat na ito. Si Lacan Alcantara na nakaupo sa dulo ng mesa ay tumango. Kailan natin ito isasampa? Bukas na bukas din, sagot ni Diwa. Ihahain natin ang motion para isama ang economic abuse at fraud sa kasong physical assault. Gulatin natin sila. Bago pa man sila makapaghanda, nasa atin na ang momentum. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Liwayway ng tunay na pag-asa. Mayroon na silang sandata. Hindi na sila lumalaban ng piring ang mga mata. Ngunit hindi nila alam na ang hayop na kanilang sinusukol ay mas mapanganib kapag nasasaktan. Kinagabihan, habang pauwi si Diwa mula sa kanyang opisina, napansin niya ang isang pamilyar na itim na kotse sa kanyang rearview mirror. Ang parehong kotse na ikinuwento sa kanya ni Liwayway. Ilang kanto na itong nakasunod sa kanya. Sinubukan niyang maging kalmado. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ng pulis, ngunit bago pa man niya maidial, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa isang intersection, isang malaking itim na SUV ang biglang humarurot mula sa isang side street, diretsong bumangga sa gilid ng kanyang kotse. Ang tunog ng nagbanggaang bakal at nabasag na salamin ay nakabibingi. Tumilapon ang telepono ni Diwa. Ang kanyang ulo ay tumama sa bintana. Ang huli niyang nakita, bago siya mawalan ng malay, ay ang pag-alis ng dalawang sasakyan, ang SUV at ang itim na kotseng sumusunod sa kanya, sa dilim ng gabi. Ang tawag na natanggap ni Lacan Alcantara ay mula sa emergency room. Nang dumating sila ni Liwayway sa ospital, nakita nila si Diwa na nakahiga sa isang kama. May benda sa ulo at mga galos sa mukha, ngunit buhay. Sinadya ito, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay mahina
ngunit matatag. It was a warning. Alam niyang may hawak tayo laban sa kanya. Nang marinig ito ni Liwayway, ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay naging purong takot. Si Silas ay hindi na lamang naninira ng reputasyon. Handa na siyang manakit. Handa na siyang pumatay. Bumalik sila sa mansyon. Ang galit ni Lacan ay hindi na isang bulkan. Ito ay isa ng nagngangalit na bagyo. Naglakad siya paikot-ikot sa kanyang opisina. Ang kanyang muka ay kasing dilim ng gabi sa labas. "Tama na," sabi niya sa isang boses na nagtitimpi ng matinding galit. "Kung gusto niya ng digmaan, bibigyan ko siya ng digmaan. Hindi na ito idadaan sa korte. May mga paraan ako para mawala ang mga problemang tulad ni Silas Montenegro. Isang tawag lang." Natigilan si Liwayway. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama. Mga paraang hindi legal. Mga paraang madilim at permanente. "Hindi pa," sabi niya, humarang sa daraanan ng kanyang ama. "Umalis ka dyan, Liwayway. Ginagawa ko ito para protektahan ka." Sigaw ni Lacan. "Hindi," sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Puno ng isang kapangyarihang ngayon niya lang natagpuan. "Hindi ninyo naiintindihan. Kapag ginawa ninyo iyan, magiging katulad lang kayo niya. Gagamit tayo ng dahas para labanan ang dahas. At hindi iyon ang hustisya. Iyon ay paghihiganti." Tinitigan siya ng kanyang ama. Nagulat sa kanyang biglaang katatagan. "Ito ang laban ko, Papa." Pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. "At lalabanan ko ito sa tamang paraan. Hindi dahil sa inyo, hindi dahil sa pangalan ng pamilya, kundi para sa anak ko. Para malaman niya balang araw na ang ina niya ay hindi nagtago sa likod ng pera at kapangyarihan. Ang ina niya ay tumayo at lumaban." Ang silid ay napuno ng katahimikan. Unti-unting nawala ang galit sa mga mata ni Lacan, napalitan ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Liwayway. Paghanga. Sa gitna ng tensyon, kinuha ni Liwayway ang kanyang telepono. Kailangan niyang malaman kung ligtas si Amara. Kailangan niyang balaan ito. Nagdial siya sa isang burner phone na ibinigay sa kanya ni Amara para sa kanilang komunikasyon. Nagring ito ng isang beses, 2 beses, 3 beses. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit, ganoon pa rin. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang puso. Kinabukasan, isang araw bago ang nakatakdang pagdinig sa korte, isang balita ang sumabog na gumulat sa lahat. Isang maikling statement ang inilabas ng kampo ni Silas Montenegro. Dahil sa matinding stress at pag-aalala sa kalagayan ng kanyang manugang, si Ginang Amara Montenegro ay kusang loob na nagpasya na magbakasyon muna sa isang wellness facility sa isang hindi isiniwalat na lokasyon upang magpagaling at makahanap ng kapayapaan. "Wellness facility?" sabi ni Diwa sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "O isang magandang pangalan para sa isang kulungan?" Napatitig si Liwayway sa bintana. Ang araw ay sumisikat, naghahanda para sa isang bagong araw. Ngunit para sa kanya, ang pakiramdam ay papalapit na ang isang malakas na unos. Nawawala ang kanilang pinakamahalagang testigo. At alam niya sa kanyang puso, hindi ito isang pagbabakasyon. Ito ay isang pagdukot. Ang courtroom ay parang isang arena. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Bawat bulong ay isang alingawngaw ng mga opinyong nag-uumpugan. Ang gallery ay puno ng mga mamamahayag. Ang kanilang mga panulat ay handa. Ang kanilang mga kamera ay naghihintay na parang mga buitre. Ito ang palabas na hinihintay ng lahat. Ang paghaharap ng mga Montenegro at Alcantara. Sa isang panig, nakaupo si Silas, nakasuot ng isang mamahaling dark suit. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-slick back.
Kung titingnan, siya ang larawan ng isang inosenteng negosyanteng biktima ng mga pangyayari. May isang aroganteng nakanangiti sa kanyang mga labi habang nakatingin siya kay Liwayway, isang nangiting nagsasabing, "Wala kang laban sa akin." Sa kabilang panig, nakaupo si Liwayway sa pagitan ng kanyang ama at ni Attorney Diwa. Ang kanyang itim na dress ay simple ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay nakatali, nagpapakita ng kanyang muka. Isang mukhang may bakas pa ng sakit, ngunit ang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, ang mga ito ay naglalaman ng isang malamig at matatag na determinasyon. Wala na ang kanilang pinakamahalagang testigo, si Amara. Ngunit hindi sila aatras. Handa ka na ba? Bulong ni Diwa, ang kanyang kamay, ay marahang dumapo sa braso ni Liwayway. Tumango si Liwayway. Ang kanyang kamay ay nasa ibabaw ng kanyang sinapupunan. Para sa kanya, handa ako. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Silas, isang kilalang matandang abogado na sanay sa paglalaro ng maruming taktika, ang unang nagsalita. Ang kanyang diskarte ay malinaw mula sa simula. Sirain ang kredibilidad ni Liwayway. Ginang Montenegro, simula ng abogado. Ang kanyang boses ay tila puno ng pekeng simpatya. Totoo po ba na sa mga buwan bago ang insidente, kayo po ay madalas na nagpapakita ng mood swings at emotional outbursts, ayon na rin sa salaysay ng ilang kasambahay? Ang pagbubuntis ay may dalang maraming pagbabago sa emosyon, sagot ni Liwayway kalmado. Ngunit hindi nito binibigyan ang sino man ng karapatang manakit. Manakit, ulit ng abogado, na tila dinidilaan ng salita. Ngunit wala pong medical record ng anumang pinsala bago ang gabing iyon, hindi po ba? Sa katunayan, ang tanging record na meron tayo ay ang inyong pagkahimatay, na ayon sa mga doktor ay maaring dahil sa stress at pagkapagod. Ang bawat tanong ay isang patibong, isang pagtatangka na ipinta siya bilang isang babaeng hindi balanse at hindi kapani-paniwala. Tiningnan niya ang mga miyembro ng hurado. Ang ilan ay nakatingin sa kanya nang may pag-aalinlangan. Ang laso ni Silas ay kumakalat. Pagkatapos ng halos isang oras na pagtatanong, tumayo si Diwa Solana. "Your Honor," sabi niya, "ang depensa ay nagpipinta ng isang larawan ng isang babaeng hindi matatag ang isip. Ngayon, gusto naming ipakita ang larawan ng isang lalaking mapanlinlang at mapang-abuso." Tumawag siya sa witness stand. Doon, inilahad ni Liwayway ang kanyang kwento. Hindi na siya umiyak. Hindi na siya nag-alinlangan. Isinalaysay niya ang mga pangyayari ng may malinaw at matatag na boses. Mula sa sampal sa party hanggang sa mga pasa na kanyang itinago. Sa mga salitang humiwa sa kanyang pagkatao. Habang nagsasalita siya, hindi niya tinitingnan ang abogado o ang hurado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, si Silas. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nawala ang nangiti sa mukha nito. Napalitan ito ng iritasyon, pagkatapos ay ng galit. "Objection!" Sigaw ng abogado ni Silas. "Hearsay! Walang ebidensya." "Mayroon po kaming ebidensya, Your Honor," kalmadong sabi ni Diwa. Ibinigay niya ang USB drive sa court clerk. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa courtroom habang inihahanda ang audio system. At pagkatapos, pinatugtog ito. Ang mayabang na boses ni Silas ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang pirma lang ng anak nila, ang kailangan ko. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Ginamit ko ang pangalan niya. Ang mga Alcantara, akala nila kaya nila akong talunin. Napaka-inosente nila. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang maririnig mula sa gallery. Ang mga miyembro ng hurado ay napatingin kay Silas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam. Ang maskara ni Silas ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa.
Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang boses na yon, mariing sabi ni Diwa, ay hindi boses ng isang mapagmahal na asawa. Iyan ang boses ng isang manloloko. Tumingin si Liwayway sa hurado at pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Silas. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Maaaring minsan ay naging mahina ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, naririnig sa bawat sulok ng silid. Maaaring minsan ay naniwala ako sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit ngayong araw, sa harap ninyong lahat, dahil sa anak na dinadala ko, hindi na ako muling mananahimik. At ang talaga mo, parang isang bomba ang kanyang mga salita. Ang paglilitis ay pansamantalang itinigil ng hukom dahil sa komosyon. Habang nagkakagulo ang lahat, biglang bumukas ang malaking pinto sa likod ng courtroom. Isang court officer ang pumasok at may ibinulong kay Diwa Solana. Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Isang nangiti, isang tunay, matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumayo siyang muli nang bumalik ang kaayusan. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Your Honor, meron po kaming isang huling testigo na nais tawagin sa stand. Napakunot ang noo ng hukom. Attorney Solana, ang listahan ng mga testigo ay naisumite na. Naiintindihan ko po, Your Honor, sabi ni Diwa. Ngunit ang testigong ito ay ngayon lang po naging available at ang kanyang testimonya ay napakahalaga sa kasong ito. Lahat ng mga mata ay napunta sa pinto sa likuran. Naglalakad papasok, dahan-dahan ngunit may determinasyon, ay isang babae. Ang kanyang mukha ay may mga pasa sa gilid ng kanyang mata. Bahagyang natatakpan ng makeup, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang tapang na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Napatayo si Silas sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkagulat at galit. Si Amara Montenegro ay naroroon. Ang pagpasok ni Amara Montenegro sa courtroom ay nagdulot ng isang alon ng kaguluhan. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Ang mga kamera ay nag-flash ng walang tigil. Ang hukom ay paulit-ulit na pumupukpok ng kanyang gavel. Sumisigaw ng order, order in the court, hanggang sa manumbalik ang bahagyang katahimikan. Ngunit ang lahat ng ingay na yon ay hindi narinig ni Liwayway. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang biyenan. Naglalakad ng may dignidad, patungo sa witness stand, sa kabila ng pasa sa kanyang mukha na isang tahimik na testimonya ng karahasang kanyang dinanas. Ginang Montenegro, magalang na tanong ni Diwa Solana. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung nasaan ka sa nakalipas na 48 oras? Tumingin si Amara, hindi sa abogado, kundi sa mga miyembro ng hurado. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay mahina, ngunit malinaw, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ako ay isang bilanggo sa sarili kong bahay. Simula niya, isang bilanggo ng sarili kong anak. Isang kolektibong paghinga ang maririnig sa gallery. Si Silas ay umiling-iling. Isang pekeng na ngiti ng pagkadismaya ang nasa kanyang mukha, na para bang sinasabing ang lahat ay isang malaking palabas. Nang malaman ng aking anak na nakipagkita ako kay Liwayway, pagpapatuloy ni Amara, nagbago ang lahat. Ang pagiging maalalahanin niyang anak ay naglaho. Ang nakita ko sa harap ko ay ang parehong halimaw na nakita ko sa aking asawa maraming taon na ang nakalipas. Objection, Your Honor. Irrelevant and slanderous. Sigaw ng abogado ni Silas. Sustained, Ginang Montenegro. Please stick to the facts. Sabi ng hukom. Tumango si Amra. Ang katotohanan po, Your Honor. Sabi niya, tinitingnan ng diretso ang hukom. Ay nang gabing iyon, hinarap ako ng aking anak. Tinanong niya ako kung ano ang ibinigay ko kay Liwayway. Nang tumanggi akong sumagot, sinaktan niya ako. Itinuro niya ang pasa sa kanyang mukha. Ang ebidensya po ay nasa aking mukha.
Pagkatapos, kinuha niya ang aking telepono at ikinulong ako sa aking silid. Sinabi niya sa akin na mananatili ako roon hanggang sa matuto akong maging isang matapat na ina. Ang bawat salita ni Amara ay isang martilyo. Unti-unting winawasak ang natitirang depensa ni Silas. Ang kanyang abogado ay paulit-ulit na tumututol, ngunit huli na ang lahat. Ang testimonya ni Amara ay masyadong makapangyarihan. Paano ka nakatakas? Tanong ni Diwa. Sa tulong ng isang kasambahay na matagal nang naglilingkod sa aming pamilya, sagot ni Amara. Isang babaeng nakasaksi rin sa kalupitan ng aking asawa noon at nakita niyang nauulit ang lahat sa aking anak. Isinugal niya ang kanyang trabaho para tulungan akong makalabas kaninang madaling araw. Sa wakas, tiningnan ni Amara ang kanyang anak. Ang mga mata niya ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim at nakakasakit na awa. Silas, sabi niya, ang kanyang boses ay basag na ngayon sa emosyon. Anak ko, hindi mo kailangang maging ganito. May pag-asa pa. Ang mga salitang iyon na puno ng pagmamahal ng isang ina ang siyang tuluyang sumira sa lahat ng kontrol ni Silas. Sinungaling. Ang sigaw niya ay umaling-awngaw sa buong courtroom, puno ng lason at galit. Tumayo siya, ang kanyang silya ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang maskara ng isang kalmado at inosenteng tao ay tuluyan ng nalaglag, inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Sinungaling kang matanda ka. Sigawin niya, itinuturo ang kanyang ina. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, pagkatapos kitang protektahan mula kay Papa, ganito ang igaganti mo sa akin. Nakikipagsanib puwersa ka sa mga alkantara na yan na laging minamaliit tayo. Ang kanyang abogado ay sinusubukang pigilan siya, ngunit si Silas ay parang isang torong na sugatan. Hindi na siya nakikinig. Tumingin si Amara sa kanya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang magiging tatak ng paglilitis na yon. Maaaring nabigo akong iligtas ang aking anak mula sa kadiliman, sabi niya. Ang kanyang boses ay muling lumakas. Ngunit hindi ako mabibigo na iligtas ang aking apo at ang aking manugang. Iyon na ang huling mitya. Sa isang sigaw ng purong galit, sinugod ni Silas ang witness stand. Papatayin kita. 2 court security ang mabilis na kumilos. Hinawakan ang kanyang mga braso bago pa man siya makalapit sa kanyang ina. Nagpumigla siya, nagmumura, nagbabanta. Ang buong courtroom ay nasa estado ng kaguluhan. Ang mga hurado ay nakatingin ng may takot at pagkasuklam. Ang mga kamera ay kumukuha ng bawat segundo ng kanyang pagwawala. Ito na ang katapusan. Hindi na kailangan ng hurado na mag-deliberate. Ang pag-amin at pagpapakita ng tunay na kulay ni Silas sa harap ng lahat ay mas malakas pa kaysa sa anumang ebidensya. Security! Ilabas ninyo si Jay Montenegro. Sigaw ng hukom. Paulit-ulit na pinupukpok ang kanyang gavel. Habang kinakaladkad si Silas palabas ng courtroom, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Liwayway. Sa mga matang yon, wala nang pagmamahal o pagsisisi. Tanging purong pagbabanta. Ngunit si Liwayway ay hindi na natakot. Tinitigan niya siya pabalik, ang kanyang mga mata ay matatag. Sa sandaling iyon, alam niyang nanalo na siya, hindi lang sa kaso, kundi sa laban para sa kanyang kalayaan. Pagkatapos ng ilang minuto, nanumbalik ang kaayusan. Inutusan ng hukom ang hurado na mag-deliberate. Ngunit lahat sa silid na yon ay alam na ang resulta. Hindi nagtagal. Bumalik ang mga miyembro ng hurado. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at nagkakaisa. Ang buong courtroom ay huminto sa paghinga. Naghihintay sa huling hatol. In this court's decision on the case,
of the People of the Philippines versus Silas Montenegro. Ang boses ng court clerk ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan. Bawat hininga sa loob ng courtroom ay tila nahinto. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ng kanyang ama sa isang gilid at ang kamay ni Diwa sa kabila. We the jury find the defendant, Silas Montenegro, guilty on all charges. Isang malakas na hininga ng ginhawa ang kumawala mula sa gallery. Ang mga salitang iyon, guilty, ay parang musika sa pandinig ni Liwayway. Tumingin siya kay Diwa na ngumiti sa kanya. Tumingin siya sa kanyang ama na tumango ng may pag-apruba. At tumingin siya kay Amara na tahimik na umiiyak sa isang sulok, mga luha ng kalungkutan para sa kanyang anak, ngunit mga luha rin ng kalayaan. Inilabas si Silas, ngayon ay nakaposas na. Wala na ang kayabangan, wala na ang galit, tanging isang malamig, basag na tingin. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata, ngunit ngayon, wala ng kapangyarihan ang kanyang tingin sa kanya. Isa na lamang siyang anino ng nakaraan. Habang nagkakagulo ang mga mamamahayag sa labas, inilabas sila ng mga security sa isang pribadong daanan. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa dibdib ni Liwayway ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman, kapayapaan. Nang makasakay sila sa kotse, doon lamang bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito mga luha ng sakit o takot. Ito ay mga luha ng paglaya. Tahimik siyang niyakap ng kanyang ama, isang yakap na nagsasabing, "Nandito ako. Tapos na ang lahat." Lumipas ang 2 buwan. Ang iskandalo ay unti-unting humupa. Si Silas Montenegro ay hinatulan ng mahabang pagkabilanggo para sa physical assault, economic abuse, at multiple counts of fraud. Ang kanyang maliit na imperyo ay gumuho. Sa isang tahimik at maaliwalas na umaga, sa parehong ospital kung saan nagsimula ang kanyang bangungot, isinilang ni Liwayway ang isang malusog at magandang sanggol na babae. Nang una niyang kargahin ang kanyang anak, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naglaho. Ang maliliit na mga daliri nito na humawak sa kanyang hintuturo. Ang amoy nito na parang bagong pag-asa, ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Ito ang purong pagmamahal. Ano ang ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Lacan na nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang karaniwang seryosong mukha ay napalitan ng isang pambihirang lambot habang nakatingin sa kanyang unang apo. Ngumiti si Liwayway. Pag-asa, bulong niya. Ang pangalan niya ay Pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, isang bagong yugto ang nabuo sa pagitan ni Liwayway at ng kanyang ama. Wala na ang dating tensyon ng isang amang gustong kontrolin at isang anak na gustong kumawala. Ngayon, ang nakikita ni Lacan ay hindi na isang marupok na prinsesa, kundi isang reyna na nagwagi sa sarili niyang digmaan. Isang hapon, habang nagpapatulog si Liwayway kay Pag-asa sa nursery, pumasok ang kanyang ama. "Anak," sabi nito. Umupo sa isang silya sa tabi niya. "Gusto kong humingi ng tawad." Nagulat si Liwayway. Hindi niya kailanman narinig ang mga salitang yon mula sa kanyang ama. "Patawad," pagpapatuloy ni Lacan. "Dahil sa sobrang kagustuhan kong protektahan ka, halos nasakal na kita. Ipinagmalaki mo ako, Liwayway. Hindi lang dahil nanalo ka sa kaso, kundi dahil pinili mong lumaban sa tamang paraan. Mas matapang ka kaysa sa inaakala ko. Mas matapang ka kaysa sa akin." Naluha si Liwayway. Ang pag-apruba na yon mula sa kanyang ama, isang bagay na hinanap niya sa buong buhay niya, ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Isang linggo pagkatapos noon, dinalaw niya si Amara Montenegro. Nakatira na ito ngayon sa isang maliit at tahimik na bahay sa probinsya, malayo sa lahat ng gulo. Nagtatanim ito ng mga bulaklak sa hardin nang dumating si Liwayway kasama si Pag-asa. Nang makita ni Amara ang sanggol, ang kanyang mga mata
ay napuno ng luha. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malambot na pisngi nito. "Kamukha mo siya," sabi ni Amara kay Liwayway. "Mayroon din po siyang mga mata ninyo," sagot ni Liwayway. Umupo sila sa hardin, dalawang babaeng pinagbuklod ng isang masakit na nakaraan, ngunit ngayon ay magkasamang tumatanaw sa isang mas mapayapang hinaharap. "Salamat po sa lahat," sabi ni Liwayway. "Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo." "Ikaw ang gumawa nito, Hija," sabi ni Amara. "Pinakita mo sa akin na hindi pa huli ang lahat para bumangon at itama ang mga pagkakamali." Bago umuwi, tumayo si Liwayway sa harap ng isang full-length mirror sa kanyang lumang silid sa mansyon. Kargado niya si Pag-asa. Tinitigan niya ang kanilang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong babaeng takot at nalilito. Ang kanyang mga mata ay may bagong lalim. Ang kanyang mga balikat ay mas tuwid. Ang kanyang ngiti ay totoo na. Nakita niya ang isang survivor, isang ina, isang mandirigma. Sa sandaling iyon, habang nakatitig sa mga mata ng kanyang anak na kumikinang sa pag-asa, alam na niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. 1 taon ang lumipas. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa Ciudad de Esperanza. Ngunit para kay Liwayway Alcantara, ang tunay na liwanag ay nagmumula sa loob. Nakatayo siya sa likod ng entablado ng isang malaking function hall. Hindi na sa Palacio de las Estrellas, kundi sa isang mas simpleng lugar na puno ng mga taong may tunay na malasakit. Sa labas, naghihintay ang mga mamamahayag, mga social worker, at mga kinatawan mula sa iba't ibang non-government organizations. Ngunit ngayon, ang mga kamera ay hindi na niya kaaway. Sila ay magiging mga kasangkapan para maiparating ang kanyang mensahe. Sa kanyang bisig ay si Pag-asa, ang kanyang 1 taong gulang na anak, na masayang nakatingin sa mga makukulay na ilaw. Hinalikan ni Liwayway ang noo nito. "Para sa iyo ito, anak, at para sa lahat ng katulad natin." Sa tabi niya ay nakatayo si Diwa Solana, hindi na bilang kanyang abogado, kundi bilang kanyang kaibigan at isa sa mga board member ng kanyang itinatag na pundasyon. Sa di kalayuan, nakaupo sa unang hilera ang kanyang ama, si Lacan Alcantara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. "Handa ka na?" tanong ni Diwa. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Huminga ng malalim si Liwayway. Mas handa pa kaysa dati. Ibinigay niya si Pag-asa sa kanyang yaya at lumakad papunta sa entablado. Isang malakas na palakpakan ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ito ang mababaw na palakpak ng alta sosyedad. Ito ay isang palakpak ng paggalang. Tumayo siya sa harap ng podium kung saan nakasulat ang mga salitang naglalaman ng kanyang bagong misyon. Fundasyon Pag-asa. "Magandang umaga po sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa buong hall. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin mula sa mga headline. Marami sa inyo ang nakasaksi sa pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Sa loob ng mahabang panahon, ikinahiya ko ang kabanatang iyon. Itinago ko, tinakasan ko." Naglakad siya palayo sa podium, mas piniling magsalita ng direkta mula sa puso. Ngunit natutunan ko pagpapatuloy niya na ang mga sugat at peklat natin ay hindi dapat ikahiya. Ang mga peklat ay hindi simbolo ng kahinaan. Ang mga ito ay simbolo na tayo ay nabuhay, na tayo ay lumaban, na tayo ay narito pa rin, nakatayo. Isang katahimikan ng pag-unawa ang bumalot sa silid. Ngayon, narito ako sa harap ninyo, hindi para humingi ng awa, kundi para mag-alok ng pag-asa. Dahil sa aking paglalakbay, nalaman ko na hindi ako nag-iisa. Libu-libong kababaihan at maging kalalakihan ang tahimik na nagdurusa sa likod ng mga nakasarang pinto, nakakulong sa takot at kahihiyan.
Sa araw na ito, sinasabi natin, hindi na kayo mag-iisa. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa malaking banner sa likod niya. Ipinakikilala ko sa inyo ang Pundasyon Pag-asa, isang pundasyon na binuo mula sa sakit, ngunit iniaalay sa paghilom. Ang aming misyon ay simple, magbigay ng ligtas na kanlungan, legal na tulong, at suportang pangkaisipan sa lahat ng biktima ng domestic abuse. Hindi kami nag-aalok ng limos, nag-aalok kami ng hagdan para muli silang makatayo sa sarili nilang mga paa. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Bawat salita ay puno ng bigat at katotohanan. Ibinahagi niya ang kanyang kwento, hindi na may pait, kundi may layunin. Ang kanyang kwento ay hindi na isang kwento ng isang biktima. Ito na ngayon ay kwento ng isang mandirigma. Sabi nila, ang paghihiganti ay matamis. Sabi niya, sa pagtatapos ng kanyang talumpati. Ngunit nalaman ko na mayroong mas matamis pa roon. Ang pagbabago, ang gawing lakas ang kahinaan, ang gawing liwanag ang kadiliman. Iyan ang tunay na tagumpay. Muling umugong ang palakpakan, mas malakas, mas taos puso. At ngayon, sabi niya, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit tayo narito. Sumenya siya sa gilid ng entablado. Dahan-dahang lumakad papunta sa gitna ang tatlong babae. Ang isa ay isang batang ina. Ang isa ay isang profesional na may edad na. Ang isa ay isang matandang may mga puting buhok na. Sila ang mga unang natulungan ng pundasyon. Niyakap sila ni Liwayway, isa-isa. Sila ang tunay na mga mandirigma, sabi ni Liwayway sa audience. Silang at ang marami pang katulad nila ang tunay na pag-asa. Sa pagtatapos ng programa, kinuha niya muli si Pag-asa. Lumapit sa kanya ang kanyang ama. Ang iyong ina, sabi ni Lacan, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon, ay tiyak na ipinagmamalaki ka ngayon. Tumingin si Liwayway sa kanyang anak, na ngayon ay masayang pumapalakpak, ginagaya ang mga tao sa paligid. Hindi na siya si Liwayway Alcantara, ang tagapagmana. Hindi na siya si Liwayway Montenegro, ang biktima. Siya si Liwayway, isang ina, isang tagapagtatag, isang simbolo ng pag-asa. Nakangiti siyang tumingin sa bintana. Ang araw ay nasa pinakamataas nitong punto. Ang kanyang bagong Liwayway ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, wala nang sino mang makapagdidilim nito. Lumipas ang 3 taon. Ang Fundasyon Pag-asa na nagsimula sa isang talumpati at isang pangarap ay isa ng matatag na institusyon. Mula sa isang maliit na opisina, ito ngayon ay mayroon ng mga sangay sa iba't ibang probinsya, nagbibigay ng kanlungan at bagong simula sa daan-daang buhay na winasak ng karahasan. Ang pangalang Liwayway Ose Alcantara ay hindi na laman ng mga gossip columns, kundi ng mga artikulo tungkol sa pagbabago at pagbibigay kapangyarihan. Ang kanyang kwento ay hindi na isang iskandalo, kundi isang inspirasyon. Sa opisina ng pundasyon, sa isang pader na tinatawag nilang Wall of Hope, nakasabit ang mga sulat at larawan mula sa mga taong kanilang natulungan. Bawat isa ay isang kwento ng tagumpay. Bawat isa ay isang patunay na may liwanag pagkatapos ng dilim. Isang sulat mula sa isang babaeng nagngangalang Maria na ngayon ay may sarili ng maliit na panaderya. Sa Fundasyon Pag-asa, maraming salamat po. Bago ako dumating sa inyo, pakiramdam ko ay isa na lamang akong basag na salamin. Ngunit tinulungan ninyo akong pulutin ang bawat piraso at buuin muli ang aking sarili. Ngayon, sa tuwing nagmamasa ako ng tinapay bago sumikat ang araw, naaalala ko na lahat tayo ay may kakayahang bumangon. Isa pang sulat mula sa isang binatang nagngangalang David na biktima ng psychological abuse mula sa kanyang partner. Akala ko, ang abuso ay para lang sa kababaihan. Ikinahiya ko ang aking sitwasyon. Ngunit sa inyo,
Nahanap ko ang isang lugar na walang panghuhusga. Tinuruan ninyo akong muling igalang ang aking sarili. Salamat sa pagbibigay ng boses sa mga tulad kong nananahimik. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Liwayway. Hindi na siya nakatira sa malaking mansyon ng kanyang ama, kundi sa isang simpleng bahay na may malawak na hardin. Isang bahay na puno ng tawa, hindi ng takot. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman, pinapanood niya ang kanyang anak na si Pag-asa. Ngayon ay 4 na taong gulang na masayang naghahabol ng mga paru-paro. Ang bawat halakhak nito ay isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Lumapit ang bata sa kanya. May hawak na isang bulaklak na gumamela. "Para sa'yo, Mami," sabi nito. Ang mga mata ay kumikinang tulad ng sa kanyang ina. Kinuha ni Liwayway ang bulaklak at niyakap ang kanyang anak. "Salamat, mahal ko." Habang magkayakap sila, tumingala si Liwayway sa maaliwalas na langit. Naalala niya ang babae sa Palasyo de las Estrellas, isang babaeng nakakulong sa isang ginintuang hawla, na ang tanging pangarap ay isang perpektong pamilya. Hindi niya nakuha ang pangarap na yon. Sa halip, binigyan siya ng buhay ng isang bagay na mas makabuluhan. Isang layunin. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng luha, takot at sakit. Ngunit sa dulo ng lahat, sa harding ito, sa yakap ng kanyang anak, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi ito ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas upang harapin ang mga ito. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay totoo, at ito ay sapat na. Tumingin siya sa malayo. Sa isang lugar sa loob ng isang malamig na selda, isang lalaki ang nagbabayad para sa kanyang mga kasalanan. Sa isang tahimik na probinsya, isang ina ang patuloy na naghihilom. At sa buong bansa, maraming buhay ang nababago dahil sa isang gabi ng mga basag na bituin. Ngumiti si Liwayway, isang ngiting payapa at puno ng pasasalamat. Itinuro niya kay Pag-asa ang isang paru-parong lumilipad pataas. "Tingnan mo, anak," bulong niya. "Kaya rin nating lumipad ng ganyan." At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat na naghihintay. Ang tunay na aral ng kwento ni Liwayway ay simple lamang. Ang ating mga pinakamasakit na karanasan ay maaaring maging simula ng ating pinakamalaking kalakasan. Hindi tayo binibigyan ng kahulugan ng ating mga sugat, kundi ng kung paano tayo bumabangon mula sa mga ito. Ang pagpapatawad sa sarili at ang paghahanap ng layunin na mas malaki kaysa sa ating sakit, ang tunay na susi sa isang bagong Liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Naway napulutan ninyo ng aral at inspirasyon. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbibigay buhay sa aming mga salita. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Liwayway? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.